And 99 September. 100,000 and 750. Pag-pray po ninyo na ito po'y talagang pag-material ang sino. At kung dito pa tayo siyempre, may mga member pa tayo na hindi nakapagbigay ng commitment kanina umaga. May mga member naman tayo sa abroad na willing naman na magpaabot. Alright, ano si Biba? Basta mo po sa Ecclesiastes. Alam po na Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1. At kanina umaga ay ating pinag-usapan yung tungkol po sa new zeal for God. At yung hapon ay ito po yung pala na second part. Mga ating pinag-usapan po rin umaga. Ecclesiastes chapter 1. Alright, nandiyan po kayo? Chapter 1. Kung ay pinanyan na, ay ating sabi-sabi po verse number 9. At nakikita niyo naman sa screen at sa yung Tagalog kung ibig ko makita ha. Chapter 1 ng Ecclesiastes chapter 1 verse number 9. Tayo po lahat. The thing that have been, it is that which shall be. And that which is done, is that which shall be done. And there is no new. There is no new thing under the sun. There's no new thing under the sun. Walang bago sa ilalim ng araw. Kaya ang ating mensahe ngayong gabi ay hindi rin bago. Amen? Sa pagkakasabi ng Bible ay what? There is no new thing sa ilalim ng araw. Amen? Amen? Maaring yung outline ay inayos ko ng kakaiba at i-deliver ko ng ibang kaparaanan but hindi bago. Marisin ko siya? Amen? So pagkasabi ba, there is no new thing under the sun. Now, in Malachi 3:6, sabi ng Bible, ang Diyos ang sabi that He never changed. God never changed. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay? Kaya nga, there is no new thing under the sun. Parang sabi ng Panginoon Kristo, in Hebrews 13 verse number 8, Jesus is the same yesterday and forever. Amen? Amen? Siya kahapon, siya ngayon, at siya rin yung darating. Ano yung si Kristo? Amen? Amen? Kaya hindi bago. Okay? Ngayon, if God doesn't change, at ang salita niya ay hindi nagbabago, then of course, ang mensahe ng Biblia ay hindi rin nag-iiba. Tama niyo ba ako? Amen? Walang bago sa ilalim ng araw. Amen? Yung mga nangyari ay nangyari na rin yung mga nakaraang panahon. Tama ba ako? Amen? Hindi sila. At higit sa lahat, ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Ang ating tagapagligtas ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. There's no new thing under the sun. Yung sabi ng ating Bible. Now, hanggang kanina umaga, kung walang bago, bakit nagsasabi natin Happy New Year? Are you with me? Amen? Happy New Year. Maligayang bagong taon. Now, what's new? Ano ang bago? Ayun ang ating title, what's new? What's new? Ano ang bago? Lord, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa mga testimony ng iyong mga anak. Awitin, ito po sa Santa Cruz, naging sa lumpad, sa mga patotoo, naging hamon,
at kagalakan sa puso ng iyong mga anak. Salamat po sa pag-ibig sa iyong salita, pag-ibig sa iyong church, pag-ibig sa iyong mga tagapaglingkod ng mga tao mo. Salamat po sa commitment na ng Diyos. Para po sa anniversary ng darating. I pray, my Lord, na itong mga tao ito na nagsipag-commit ay kanila pong matupad ang mga commitment nito. Lord, pagpalagi mo sila. Bigyan mo si Lord ng kasaganaan, ng tagumpay, ng kagalakan, at lumalagong pag-ibig sa iyo at sa iyong ministeryo. Sa iyo lamang kami umaasa at sa gabi ito, Lord, ikaw rin ang aming pag-asa, ang aming pag-asa, upang magbibigay pagpapala at pangungunahan ako sa paghatid ng iyong salita. Kaya aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, kung walang bago sa ilalim ng araw, now, what's new? Ano ang bago? Ano ang bago? Mahalaga po sa atin na bagamat natin yan, no, at hindi ito bago, mahalaga po sa atin na matuto tayong magpahalaga bagamat hindi bago. Amen? Huwag natin pagsawaan at huwag maging parang familiar na sa atin. Na tama ang pasabihan, familiarity breeds what? Familiarity breeds what? Breeds contempt. Diba? Amen? Pag lagi mo na nakikita, kahit mataas na tao, wala ka ng galang. Okay? Binabalik mo na. No? So, mahalaga sa atin. No? Alright? Now, if you remember, kung alam yung istorya, na yung Ark of the Covenant na nakuha ng Philistines during the time of Samuel, no? At hanggang sa panahon ni Saulo, na mabawi ng isa uli ng mga Philistines. Alam niyo ba yun? Tuwang-tuwa si David na makakuha yung Ark of the Covenant, na sinauli ng Philistines, at yung mga tao niya tuwang-tuwa, isinakay nila sa karuwahe. Remember that? Nagdulong-dangang sila, at yung Ark of the Covenant ay nung medyo tumagilid, may isang lalaki nagngangalang Uza. Nang inalala yung Ark of the Covenant, ginawakan niya. Ano nangyari yung Uza? Pinatay siya ng Diyos ng oras na yun. Ano ba yun? Naalala niyo? Nabasa niyo? Na masama ba ginawa ni Uza? Masama hindi. Masama ba? Kasi tumagilid, hinawakan niyo ng Covenant. Bigla siya pinatay ng Diyos. Natakot sila. Pag-isip niya, pinatakot. Kaya yung iniwan nila doon sa lugar na yun. Bumilang pa ng mahabang taon bago na inisipang ilipat sa isang lugar. Bakit siya pinatay? Anong dahilan? Anong dahilan? Hinawakan niya. Amen? Amen? Bakit? Okay? Now, of course, hinawakan sapagkat hinawakan niya, nakapakita ito ng kawalan niya na ang tingin niya ay parang furniture lang ito. Ang tingin niya, Ark of the Covenant lang ito. Nawala sa kaisipan niya, the Ark of the Covenant is what? Ito po yung material ng Diyos. Hindi dapat hinahawakan ng kung sino man. Ay, hindi sa akin? Amen? At ang paraan nito, para dali sa dapat paglagyan, ay hindi dapat yung man's way, kundi God's way. Dapat ang bubuhat ay mga lahi ni Aaron, high priest. Nakikinig sa akin? Amen? Huwag yung isakay sa kaluwahe, gaya ng ginawa ng mga Philistines, unsafe na pamamaraan niya. At higit sa lahat, hindi mo dapat hinawakan, hindi mo dapat tinitignan yung robe niya. Nakikinig kayo? Minsan nagkakagano sa church, kapag lagi mo nakikita, nakapakit ka na, nagiging familiar na lamang sila hanggang sa ilan. Maraming kita nakasimba lang, pero wala na. Bakit? Kasi hindi bago. Di ba namin? Amen? No. Yes,
there's no new thing under the sun. No, what's new? Patakikisan, ito ang ibig ko sabihin. But all things can become new. Okay? But all things can become what? New. Para mawala yung, para manatiling excitement mo na hindi ito luma. Pag tumahan ito, but again, all things can become new. Okay? Sa anong paraan? Upon our unang approach. Pangalawa, upon our what? Attitude. All things can become new by means of what? Approach. Ano yung pangalawa? Attitude. For example, yung sasakyan ni Brother Emerson. Ano nga yung sasakyan ni Emerson? Anong tawag doon? Susu, Pastor. Pantera? Altera. Di ba? No, hindi bago. Tama? Hindi. Tama? Hindi. Hindi bago. Okay? Pero kung tignan mo, parang bago. Parang bago. Okay? Nagawa niyo parang bago, at excited silang laging sakyan, no? Okay, anong dahilan? Paano yung parang bago? By approach, may pamamaraan silang ginawa. Anong pangalawa sabi ko? Attitude, pananaw. Ibig siya? Marami kayong damit yan. Hindi naman talaga bago. Galing sa ukan. Tama? Pero hindi ka makapaghintay na hindi maisuot. Nilaban mo. Amen? Nilaban mo. Tinubog mo sa downing ng 3 araw. Amen? Yung downing pa yung mamahalin. Teka ka, approach, ano yung pangalawa? Attitude. To become you, di ba? Yan, pinalansya mo ng mahusay na mahusay. Amen? Then, nilagyan mo parang, parang karina? Almirol. Karina kahit na, binitaw mo, nakatayo pa na. Diba? Tinagyan mo, pumatang rin. So, hinihintay mo dumating yung Christmas fellowship kasi suot mo, excited ka. Listen, luma, pero excited. Okay? All things can become what? New. Okay? Nagkaroon din sa narito, hindi ko bigay yung mga bagay ng Diyos, na mahalaga na yung excitement natin ay laging bago. Amen? Na huwag natin tingnan ito luma. Sapagkat ito mo'y mahalaga sa atin. Okay? Yes, what's new? Okay? Yes, we need a new excitement sa mga bagay na ito spiritual. Unang-una, sa paanong paraan na yung all ay magiging new at tayo excited. Sapagkat mahalaga sa number one, by a new look. By a new look. Magkaroon tayo ng bagong pananaw. Unang-una, sa ating Panginoon. Okay? Pangalawa, sa kanyang mga salita. Okay? Una, to the Lord. Secondly, to the Word, to His Word. Okay? In Hebrews chapter 12, verse number 2, tatandaan natin kapatid, ang ating Panginoon ay hindi lamang siya hanggang tagapagligtas lang natin. Amen? Huwag mangyari na naligtas ka lang, tapos wala na, nandiyan ka lang ngayon. Alright? Don't forget, Christian, yes, yung salvation mo, nakikinig ka sa akin, yung kaligtasan mo, ang umpisa mo. Nakikinig kayo? Amen, Christian? Yung salvation mo, okay ba, ay umpisa mo. Amen? Bayan, huwag mong kakalimutan, hindi yan ang katapusan ng lahat ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? In Hebrews chapter 12, verse number 2, ano sabi ng Bible? Looking unto Jesus, the author. Are you listening? Amen? The author. Amen? Siya ang nag-umpisa sa buhay mo. Siya ang nag-umpisa ng kaligtasan mo. Natapos ba doon? Doon ba nagtapos?
Kasave ka na. Nabaptize ka, member ka ng Calvary, baptize ka ng Christian, hindi pa siya tapos sa'yo. Papahalagaan mo yun. Papahalagaan mo yun. Titignan mo saan kayo pinagawa. Anong gifts, anong kaloob o abilidad ang ibinigay niya sa'yo. Titignan mo yun. Okay? Hindi ka dapat maging alipin ng tao o ng anumang asosyon na siya kukontrol sa lupa kung kalimutan. Binibig ka ng Diyos sa halaga. Ang ibig niya ay duwalhatiin mo ng buhay mo yan ang Diyos bumili sa'yo ng halaga. Binigyan niyo excitement for the things of God by a new law. Ano yung nakulang? New law saan? Number one? Sa ating Lord. Sa ating Panginoon. Hindi po siya tapos sa iyo. Kaya nga sabi ko ng madalas, huwag muling maliitin ang sarili mo. Huwag mong tignan ang sarili mo, nakawa-awa ka. No. He is the author. Tayo kayo ma? Finishers. Gising mo na ito. Gising mo na. Okay. Tanda mo natin, tatapusin ka niya. Hindi pa siya tapos sa iyo. Amen? Kaya siya dahilan sa buhay. In Titus 2, verse number 13, ano sa naman po? Looking for that blessed hope. Magkaroon ka ng new look to the Lord. Okay? Na nag-umpisa at siyang magtatakbo sa iyo. Okay? Ano ba? Siya yung blessed hope mo. Alam niyo ba ako? Siya yung blessed hope mo. Magkaroon ka ng new look sa Kanya. Babalik siya muli. Ano yung Kanyang pangako? Okay? Okay? Looking for the blessed hope and what? The glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Babalik na muli ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Siya yung ating makalat, blessed hope. Amen? Listen, maligaya mo siyang hihintay. Maligaya ka bang naghihintay sa Kanya? Nakatingin ka ba sa muling pagbalik ng ating Panginoon? Bininyulo sa ating Panginoon. Kaya, ready ka ba? Naghahanda ka ba sa Kanyang muling pagbalik ka? Pinaghahanda mo ba? Malinis ba ang iyong buhay? Kapag ka ba sa Kanya na naghihintay? Bininyulo to the Lord. Ano yung pangalawa? To His Word, the Bible. Sa Kanyang salita, ang Kanyang Biblia. Okay, now listen, listen. Itong Bible na ito, at yung Bible din meron ka, huwag mo itong tignan lamang na parang icon lang ng kabanalan o yung religious icon. Pagkus, mahalaga na ititigin mo na hindi lang basta aklat, nakikinig sa akin, kundi ba, the Word of what? The Word of God. Naaralan niyo yung isang pastor na maliit pa siyang bata, yung kasi sa ano na natin, yung kanyang nanay ay pinalaki siya ng bata pa siya, yung Bible ay ilalagay sa isang lugar at sabihin, Jack! Kunin mo yung Word of God. Kunin mo yung Word of God. Nasaan ang Word of God? Pinalaki siya ng gano'n. Sabi niya, talagang bata, pagkaganda mo talaga, pinalaki niya lang niya, Jack! Jackie boy! Kunin mo yung Word of God. Nasaan ang Word of God, Jackie boy? Tama siya. Okay, balik mo sa akin yan. Okay, Jackie boy, ano yan? The Word of God po. Say, okay, say it again. The Word of God. Say it again. The Word of God. Pinalaki siya ng gano'n. Saan? Anong tawag nito, anak? Ano to, anak? The Word of God. Say, lakas mo! Jackie boy! The Word of God! Lakas mo ulit! The Word of God! The Word of God! Kaya lumaki siya, alam niya, ang Biblia ay salita ng Diyos. Sige siya, bibigyan niyo excitement.
But again, all things can become new. May minsan pa, new. Magkaroon ka ng bagong patingin muna sa iyong Panginoon. Hindi lang siya Savior, kundi ba? Siya yung Lord mo. Hindi lamang siya yung author ng iyong faith, kundi siya ba? Finisher ng iyong pananampalataya. Paling pangalawa, magkaroon ka din ng new look sa anak niya? To the Word of God. Amen? To the Word of God. Lubos ka bang naniwala na ang Biblia ito ay salita ng Diyos? Lubos ba ang maniniwala mo na kapag ito'y binabasa mo, ang Diyos ay nangungusap sa iyo? Mahalaga yun. Kaya nasa ko sa amin lagi, every Sunday morning, merong scripture reading talaga. Ano isa? Huwag natin nasin yun every Sunday. Every Sunday na, scripture reading. In 2 Timothy 3, 16 to 17. Di ba po? 2 Timothy 3, 16 to 17. All scriptures are given by the inspiration of God. And it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Nakatingin? The Bible is the Word of God. Ito'y kinasihan ng Diyos. Amen? Ito'y salita ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos. Hindi ito sinulat, okay, ng tao lang sa kanyang sariling kaunawaan, kundi yung mga banal na tao na may binibig ng Espiritu ng Diyos at isinulat ang ibig ng salita ng Diyos na masulat. In verse 17, ang sabi na ito, just okay. Anong nagagawa ng Bible sa tao bumabasa, pakilakas, upang ang tao ng Diyos ay magiwa, sakdal, mature, malatag, tinuruan, lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nakita mo? Alright. Na, ano mo ibig sabihin niya? Ito ibig sabihin. The Bible made us everything God wants us to be. Pagkatapos niya, the Bible made us everything God wants us to be. Tinuruan lubos sa gawang mabuti. Alright? Kaya nga, listen ha, anumang ibig ng Diyos na mangyayari sa iyo, ay papangyayarihin niya sa magitan ng kanyang salita. Nakikinig sa akin? Anumang ang ibig mangyayari ng Diyos, ay mangyayari at papangyayarihin niya sa magitan ng mga salita ng Diyos. Yan hindi siya. Amen? Kaya we need a new excitement. So, over the things of God. Una, by a new look to the Lord. Pangalawa, by a new look to the Word of God. Okay? Dito ka lalago, dito ka titibay, dito ka magiging victorious, dito ka magiging productive. Maranibay, magkukumit, magiging dedicated. Alright? Yan ang natin, pero ito'y mangyayari at papangyayari niya sa pamagitan din ng salita ng Diyos. And listen, now, Psalms 119 and 165. Kunin niyo. Ibig niya matibig ka, ibig niya matatag ka. Okay? Ibig niya hindi repetition. Alright? At ang kanyang salita din, ang paraan upang maging matibig ka at hindi ka matitisurin sa anumang mga nangyayari sa iyong buhay. Pakibasa mo ulit. 119, 161, ready? Basa. Kita mo? Merong great peace sa isang Kristiyano. Amen? At walang dahilan para siya'y mapiso. Kaya nga, I new look to the Word of God. Okay? Out number 2. By a new life. Una, new look. Okay? Magkaroon ka ng bagong pananaw. Okay? At panibagong pagtingin sa iyong Panginoon. Maliwanag ba? Pangalawa,
new life. By a new life. Yes, totoo. If anyone be in Christ, he is a new creature. Ang sino mang na kay Kristo, bago siya nila. Yung mga dating bagay, lumipas na yun. Narito sila'y pawang naging bago. Okay? Kaya we need a new excitement. Bagamat walang bago, but we need a new excitement. Okay? Okay? Masabi kita naman, pamamaraan, pangalawa yung ating pananaw. Alright? Yes, we said, magkaroon ng new life. Okay? Ano yung sabihin ng new life? Save life instead of wasted life. Pakalakas niya, ano yung sabihin ng new life? Save life instead of what? Kita mo? Yung buhay talaga ng isang save. Hindi save, pero yung kanyang buhay, what? Wasted. Ano sabihin ng wasted na buhay? Ano sabihin ng wasted na buhay? Wasted life. Wasted life niya? Patapon. Gusto ka? Patapon. Ano ba wasted life? Wasted life. Buhay na hindi nagagawin. Ano ba wasted life? Parang wala. Baka-baka, ano ba? Patapon. Yung buhay, yung lakas, nasasayang. Amen? No, hindi lang nais ng Diyos, hindi lang para po sa atin. John 10:10, ang magdating kawit na, what for to steal, to kill, and to destroy, but I am come that they may have what? Life abundant. Kita mo? Amen? Ang buhay na ibinibigay ng Kristo ay what? Abundant life, abundant life. Kaya hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay, pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng what? Buhay at magkaroon ng what? Masaganang buhay. Hindi ibig sabihin maraming pera. Ibig sabihin mayaman. Kundi what? Ano nga ba ng life again? Marvelous life, wonderful life, meaningful life, unique life na tayong Diyos ang nakapagbibigay. Amen? Save life. Instead of what? Wasted life. Nakay Kristo yung abundant life. Nakay Kristo yung meaningful life. Nasa Kanya yun. Nasa Kanya. Amen? Kaya pag itong mga bagay ito ay hindi natin matutuhan, maaaring yung bagong taon mo, parang, sabi ng bagong taon, kasi ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi ka nagkaroon ng new look to the Lord. At hindi ka nagkaroon ng new look saan? To the Word of God. Higit siya na, new life. New life. In Colossians chapter 1, and verse 27, Colossians chapter 1, and verse 27, alright, nandiyan po kayo? Okay, ready? Basa. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. Kaya, si Kristo na nasa inyo, the whole of glory. Nasaan doon si Kristo? Nasaan doon yung Kristo? Pakalabas? In you. Tama ba? Tama ba? Nasa akin siya. Okay? And Hazel, nasa iyo rin siya. Tama ba? Grace, nasa iyo rin siya. Mula nang tinanong si Kristo, siya sumayo. At kung kakalimutan, siya yung whole of glory. Amen? Kaya lahat ng save may pag-asa. Lahat ng save ay kaya niyang maranasan yung meaningful life, yung abundant life. Why? Because Christ is in you, the whole glory. Amen? Ano kailangan niya? Ano kailangan lang? New look and what? New life. Parang
magkaroon ka ng bagong pananaw sa bagay na yan. Kung hindi mo ito nakita at naunawaan nung nakaraan to, unawain mo. Amen? Unawain mo at ipamuhin mo ngayong bagong taong 2025. Si Kristo ay nasa iyo, the hope of glory. Notice chapter 1 also, chapter 2 verse number 10. Chapter 2 and verse number 10. Ready? And ye are what? Nakita ba? Ye are complete in Him. Nakita mo yan? Sapagkat siya nasa iyo, ikaw tuloy what? Sapagkat si Kristo yung nasa ikaw tuloy what? Complete. Kasi na complete. Complete means what? Lacking nothing. Complete means what? Nakasabi? Lacking nothing. Walang nakukulang sa iyo. You are what? Complete. Parang yung bahay, pag siyabing fully furnished, kasi nung fully furnished, wala ka nang idadagdag na yun na. Paliwanag ba? Para yung kumpanya, pag naglagay yung kumpanya, no vacancy, ibig sabihin, hindi natatagdag na ibang trabaho, walang bakante. Paliwanag ba? Ang tunay to say, ay what? Complete in Christ. No vacancy and fully furnished. Walang i-o-offer ang mundo sa iyo na kulang mura. Wala sila kayo. Ikaw ay complete in Christ. Kaya hindi mo kailangan maglasing para maging masaya. Kompleto ka kaya sa Kristo. Hindi mo kailangan mag-adik. Hindi mo kailangan bumarkada para maging. You are complete in Christ. Nagkaroon ka ng kalipanahan. Kaya walang dahilan para yung mga young people ay mag-depress. Walang dahilan. You are complete in Christ. Kaya basta ko lang yung I think Arabian siya, pero American citizen siya. Arabiano, pero American citizen. Huwag yung mag-English. Sabi nyo sa mga kabataan, wow! Depressed ka? Hindi pa mag-English eh. Sabi sa mga yung kabataan, ano? Agad? Depressed ka? Hindi asawa ka ba? Wala. May pinag-aaral ka ba? Wala. Nagbabayad ka ba naman? Wala din. Meron ka bang nakamorgas, di ba? Wala din. Wala kang pamilya. Wala kang pinag-aaral. Wala kang hindi ka umuuban ng bahay. Wala kang pinakakain. Ba't ka nag-depress? Sabi niya, ang kailangan mo, mag-work ka. Kasi ikaw sa atin naman, walang dahilan. Because we are what? Again? Complete in Christ. At si Kristo ay what? Hope, pag-asa natin. Amen? Amen siya? Tayo, sa lahat ng tao sa mundo ito, ang mayroong inaasahan. Tama? At yung ating inaasahan ay what? Blessed hope na matatawa. At yung ating inaasahan, hindi ka muli, nasa atin na. Hindi darating pa, nasa atin na. Amen? At hindi tayo nagkukulang. Kay Kristo, we are what again? Complete. Complete means what again? Pakalakas tayo, sabi ko nila, no vacancy and fully furnished. English na? Pangatlo, with a new love. With a new love. Kaya we need a new excitement. Bagamat hindi ito bago. Nagyan na yan. But we need a new excitement. At ito may matatabo natin by a new look. Pangalawa, by a new life. At pangatlo, with a new love. New look, new love. Pangatlo, new life. Pangatlo, new love. Magpanibago ng pag-ibig. Alam niyo po, last year, Saturday yun, ay merong isang PhilAm na nagpapunta sa akin ng kanyang kamag-anak at nag-request na ikakasal ko raw siya. Kaya ko ikakasal.
Ah, ikasal ko rin sila nung kanyang asawa. Pinuntahan ko nung gabi. Idala ko, anong breakfast mo? Ikakasal ko kayo bukas. Hindi magaling magharap na kanya. Ikakasal ko kayo ganda mo lang, hindi ba kayo kasal? Ay, kasal na pala kayo. Hindi nyo kailangan ng kasal. Ang kailangan niyo ay renewal of vow or recommitment. Kasal na kayo eh. Tama ba? Tama ba? Hindi pwedeng nakakasal na, ikakasal ulit. Anong kailangan na? Renewal or what? Recommitment. Kasi yung kasal nariyan pa rin. Tama? At yung pag-ibig nariyan pa rin. Tama? Anong kailangan na? Recommitment, renewal. Maaaring minsan kasi yung pag-ibig nariyan pero walang alam. Ibig sabihin, hindi nawala yung pag-ibig. Anong nawala? Yung init. Ha? In Revelation chapter 2, verse number 3 to number 4, tingnan po ninyo. Itong church na ito ay naglilingkod, umaawit, naghahandog, separatist, hindi sila nakikipag-fellowship sa hindi Baptist. O, tingnan niyo po yung tatag ng faith at yung kanyang sikap na makapaglingkod sa Lord. Chapter 2, verse number 3. Sabi ng Lord sa kanila, 2, I know their work. Kausap niya yung church, yung Ephesian church. Sabi ng Lord, I know their works. Kanya, works. And they labor. Kanya po, hindi lang sila basta naglilingkod, hindi talagang nagpapakahirap para kay Kristo. And they patient, titiis sa pag-uusig, sa pagsubok. And how they can subvert them, which are what? Evil, strong sa doctrine. Alam nila na mali ang ibang turo. Then what? And thou hast tried them, which say they are apostles, and are not, and has found them liars. Meron silang spiritual discernment. Kasi they are strong in doubting. What is verse number 3? And has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Nevertheless, ganun pa I have somewhat against thee, because thou hast what? Left. Ito mo, hindi, yung love sa Lord, nariyan pa rin. Pero ano nangyari sa love? Hindi naman yung love, ganyan. Ay, yung love lang, ay what? Painted. Kanilang pinabayaan yung init ng unang pag-ibig nila sa Panginoon. Nagkapakita na, ano man ang ginagawa mo sa Lord, hindi siya masisiyahan kung wala ka namang init ng pag-ibig sa Kanya. Maliwanag ba? Ang hangat ng Diyos, pag-lingkron mo siya na meron kang init ng wa. Ano kasi pag-ibig ng hanap niya sa'yo? Pangalakas? First love. Yun ang kanyang hanap sa atin. Init ng unang pag-ibig. Okay? Kaya nga, with a new love. Okay? All these can become new. With a new love. Tatanda natin lagi na, okay? Christ is your first love. Tama ba? Si Kristo ang iyong unang pag-ibig. Siya yung unang umibig sa'yo. Bagamat pangit ka, hindi ka maganda, sabay ka, masama ka, makasalanan ka, pero inibig ka pa rin niya. Tama ba? Tama. Hindi ka kaibig-ibig ka, inibig ka pa rin niya. Tama ba? Wala ka pang paglilingkod. Wala ka pang maibibigay ng lamang sa Kanya. Wala ka pang kahit maigay-pa mo, pero sa kabilang lahat, inibig ka pa rin ng ating Panginoon. So, bakit hindi mo siya matatawag na personal? Samantalang siya yung unang umibig sa'yo. Tama? Hindi ka na niya masaya. Ibig kundi mo, kanya bang inihandok yung kanyang buhay sa krus alang-alang sa'yo. Sino ang makakagawa nun sa'yo? Walang makakagawa. Siya lang ang gumawa nun sa'yo. See? Pagkatapos, madalas, nababaliwala pa siya.
kahalaga kaysa sa Kanya. Masakit yun sa Kanya, sa makatsayin mo ng pag-ibig mo. You see? Kaya nga, thank God. Kaya nga, anong paraan? Para yung manatili niyo excitement. You see, magkaroon tayo ng new love. Recommitment. Maliwanag ba? Recommitment. Renewal ng ating vow sa ating Panginoon. Hindi siya nagbabago sa atin. Tayo ang nagbabago sa Kanya. Iniiwan natin yung ating unang pag-ibig. Amen? Amen? Iniiwan natin. Nag-remind, isang binanggit ko pero gusto ko rin, huwag mo makalimutan na, salvation is the happiest moment of our lives. Pakilakas na, salvation is what? This is the happiest, ang pinakamaligayang sandali ng buhay natin nung tayo'y maligtas. Yun na ang pinakamaligayang sandali. Walang katulad noon. Amen? Lahat ng nakakalim mo sa mundong ito, na akala mo lang, pinakamaligaya sa'yo, mawawala, iiwan mo, magbabago. Kaya yung salvation mo, hindi mawawala at hindi magbabago. Hanggang doon sa langit yun. The happiest moment. Kaya nga yung unsaved, pag hindi saved, wala siyang happiest moment. Kaya ka sa akin, ang hindi saved, walang happiest moment. Kaya nga, lagi siyang may hinahanap. Laging may kulang pa rin sa kanya buhay. Sa pag wala pa siyang happiest moment. Wala pa siyang salvation. Kaya nung meron trust na ang title kasi mayroon ka bang hinahanap. Maganda trust yun. Kulit-kulit, tanda ko, nanigiyan ko lang sa pasig. May mga nag-reply sa akin sumulat. Meron ka bang hinahanap? Iniliwanag. Marami kang nakamtan. Pero may hinahanap ka pa rin. Hanggang sa manulit, si Kristo pala yung kailangan mo. Amen? Amen? Hinahanap, naghahanap ka, pero siya yung tunay naghahanap sa iyo. Okay. With a new love. With a new love. Number 4, new burden. A new burden. Yes, walang bago. But all things can become new. With a new look. Ay pangalawa, new life. Pangatlo, new love. Pangapat, new burden. Magkaroon tayo ng panibagong burden. Diba? Hangarin, naisin. No? Okay? Na magpasa ng gawain ng ating Diyos. Burden. Burden. Okay? For our Lord and for His Word. Burden. Burden for our relationship with God. Amen? Burden burden saan? Oo, yung relasyon mo sa Kanya. Huwag mong ipagwawalang bahala. Liwanag ba? Huwag mo ipagwalang bahala. Yung bang maganda na mahalaga sa iyo yung relasyon mo sa Kanya. Pinapahalagahan mo. Paliwanag ba? Paliwanag ba? O, baka naman kita. Wala ka na. Ang Diyos ba nakikita niya na binibigyan mo importansya yung relasyon mo sa Kanya? Mahalaga yun. Mahalaga, importansya yung relationship mo sa Lord. Kasi maraming Kristiyano, they became complacent. Di ba? Kampante. Kampante nila sa relasyon nila sa Panginoon. Sabi ka ba na siya ba, makapag-church mo lang? Kasi yun kasi nakaugalian na lang eh. Nakikinig ka sa akin, makapag-church lang. Dahil ugali nakaugalian, walang Bible, walang prayer, walang testimony. Maliwanag ba? Pero nagsisimba, church. Walang salwini. Nakikinig ka sa akin? Ang pati na. Hindi gano'n. Okay? Okay, mahalaga meron tayong new burden. New burden. Okay. O talaga ako, Ezekiel 36, 25-27. Basahin nga po natin ito. Ezekiel 36, 25-27.
Okay, 36, 25, 27. Okay, then will I sprinkle clean water upon you. It speaks about the word of God. You shall be clean from all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. Ano yung water na pinapakit yan? Salita ng Diyos, ha? Okay, and then, matapos na ikaw linisin ng word of God, ang ginawa niya. A new heart also will I give you. Ano pa? New spirit will I put within you. And I will take away what? Oh, yung pusong bato. Papalitan niyo ng pusong laman. At ano pa? And I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you shall keep my what? Judgment and do them. Now, from verse 25 hanggang 27, ito tanong ko sa iyo. Nakikinig ba sa akin? Itong lahat, kung save ka, naganap dito sa iyo. Tama ba? Tama ba? Kung save ka, naganap lahat sa iyo. 26, dati sumasama ka sa Diyos, pero hindi na, natuto ka. Nagbago ka. Ano nakapagbago sa iyo? Yung kanyang salita, nagbago ka. Ano yung pangarap kang anin? Pangdalang mo tanin? Binigyan ka ng bagong puso. Dati matigas ang puso mo, may meron ka ng puso naman. Tumatanggap ka ng kanyang salita. 27, ang Holy Spirit tumatanggap sa iyo. Tama ba ako? Amen, isa? Amen? Yung lahat ng ito, ginawa ng Diyos sa iyo. Lahat ng ito ginawa niya. Alright? Sapagat nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, siya iyong Ama at ikaw ay Kanyang ba? Ano kanya ngayon? Anak. Pero ito bang relasyon ito, pinapahalagahan mo, binibigyan mo ng importansya? Listen, Christian, all things can become you. Anong kailangan niya? Anong kailangan lang? Magkaroon ka ng lakas? New burden. A new burden. Una-una, sa iyong relasyon sa iyong Panginoon. Huwag kang maging kampante, pahalagahan mo na sa iyong Ama at ikaw ay Kanyang anak. Amen siya? Amen? May burden ka sa Kanyang gawain, sa Kanyang church, sa Kanyang salita. Pangalawa, burden sa Kanyang gawain. Una, sa relasyon mo sa Diyos. Pangalawa, for the Word of God. For the Word of God. Luke chapter 10 and verse number 2. Luke chapter 10 and verse number 2. Okay, tayo po lahat. Ready? Therefore, said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are what? Few. Napakaraming aanihin. Kakaunti ang laborers. Kaya ano ang panawagan ng Panginoon? Pray ye therefore for the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Ito mo, naghahanap ng Diyos ng manggagawa. Okay, mga manggagawa, mga Kristiyano na mayroong burden and the new burden sa gawain ng Panginoon. Dahil naman ni Christian, there is a place of service sa lahat ng mananampalataya. Hindi pwedeng wala. Maliwanag ba? Amen? Amen? At sa ngayon, kailangan natin na mga mananampalataya na handang maglingkod sa ating Diyos. Amen, Christian? Amen? Papasok tayo sa ika-30 taon. Ano yung ating mga nagawa? Ano yung ating mga na-accomplish para tayo? May mga lugar po ba? May mga tao ba sa lugar ito ng Santos na hindi pa natin naabot? Nakapakalig ng gospel? Marami pa. Amen, Christian? Anong kailangan natin? New burden sa Panginoon. Ano yung pangalawa?
sa kanyang mga salita. Amen, siya? Amen, yes. There is no new thing under the sun. Pero yung luma, pwede maging bago. Anong kailangan lang? Paraan, pangalawa, pananaw. Tamang pananaw. Tama ba? Tamang pananaw. Siguro pa na, huwag mawala yung ating excitement. Amen siya? Yeah? Huwag mawala yung ating excitement. At huwag malamig yung init na ating unang pag-ibig sa Diyos. Ha? Yes, si Kristo, Savior mo. Ha? Si Kristo, inumpisahan ka nung maligtas ka. Pero kung kalimutan, hindi pa siya tapos sa iyo. Amen? Liwanag ko? Hindi pa siya tapos sa iyo. At walang isa man sa atin, tapos na ba, na hindi importante sa Kanya. Lahat tayo mahalaga. Amen siya? Lahat tayo mahalaga. Lahat sa atin, meron siyang kadahilanan kung bakit Kanya ilalagay dito. Magkaroon ka ng new look sa iyong Panginoon at new look. Para ba saan? Sa Kanyang salita. Kahalagahan mo ito. Amen? At yung ating buhay, mga people, huwag mong hayaang masaya. Ha? Huwag masaya ang buhay mo. Huwag. Okay? Maging matapat ka na manggagawa ng ating Panginoon. Kung sa gabi ito, yung init ng iyong pag-ibig ay hindi kasing sigla. Hindi kasing init na una mo siyang makilala. Hindi yung pagkakataon. Upang muling suminda yung init ng unang pag-ibig. At balikan mo yung mga dapat mong ginagawa sa akin.